Check nga kung ano yung nasa oras na sa ating paggawa, yung Panginoon, mabigay namin sa iyong harapan-dapat ng papuri at pagsamba in Jesus' name. Let's worship the Lord. Let's worship Jesus Christ. Ayun na, Bessie. Sige lang, ganun-ganun lang. Kaya na, praise God. Before we can how great the gospel. Pinumatuloy niyo sa baba kung sobrang lakas natin. Praise the Lord, you set me free. Hallelujah. That has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my praise the Lord, for standing the one Jesus Christ. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, you are worthy of hallelujah. Kamusta mo na? You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living Christ. Hallelujah. Praise the Lord, set me free. Hallelujah.
Then God knows that it's really broken. You have broken every chain, salvation in your name. Jesus Christ, my Praise the Lord who set me free. Hallelujah. That's what it's been. You have broken every chain. There's salvation in your name. Ayaw. Jesus Christ, Bakit? Jesus God, in Jesus' name, kung mayroon man sa amin na napanghinaan ng loob dahil sa pagdaang baha, O God, sa nagdaan na pagsubok, Panginoon, Lord, give us your living hope, O God, in Jesus' name. Lord, remind us that we have you, Panginoon, our living hope in Jesus' name. Pero kahit sa mga nasa online, Panginoon, ipakita mo sa amin, O God, na buhay po ang aming pag-asa at ikaw yon, Jesus Christ. Salamat, Panginoon. Increase our faith right now, O God. In Jesus' name, hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon, patuloy ka naming ini-enthrone bilang aming Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari, Panginoon. Kinikilala ka namin, Jesus Christ, bilang Son of God. Hallelujah. Ikaw po ay Diyos na nagkatawang tao, Jesus, kinikilala ka namin, Panginoon, at ikaw ay namatay para sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyong ginawa sa krus para sa katubusan ng aming mga kasalanan, Panginoon. Salamat, Jesus Christ, na dahil sa iyo kami nakapag-church ngayon, Panginoon. Salamat, Jesus, na dahil sa iyo kami ay nakapag-pray ngayon, O God. Thank you, Jesus Christ. Hallelujah. And sa oras na to, Panginoon, patuloy po kaming humingi ng kapatawaran kung hindi namin yun nakita. Panginoon, patawarin mo kami kung may mga chances, O Lord, na nag-doubt kami sa pagiging Diyos mo. Panginoon, patawarin niyo po kami, O God. Patawarin po kami, Lord God, on behalf of the Philippines. Panginoon, patawarin niyo po kami kung kami ay nagkaroon ng ibang Diyos-Diyosan bukod sa iyo, Panginoon. Kung nagkaroon kami ng doubt sa pagka-Diyos ni Yahweh, sa pagka-Diyos mo, Jesus Christ, forgive us, O Lord, in Jesus' name. Hallelujah. And we declare na magpatuloy ka pong magpakilala, Panginoon, sa bawat sa amin. In Jesus' name, na ikaw po ay Diyos, O God, na buhay, O Lord, in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. At ikaw po ay namatay para sa amin. In Jesus' name. Hallelujah. We rebuke any words of the enemy, Panginoon, any lies, O God, na kanyang tinatanim sa aming isip, sa aming puso, O God. We rebuke it in Jesus' name. And yung seed po ng truth, O Lord, ay dalangin namin na ito po yung mamunga sa umagang ito, O God, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus Christ. Hallelujah. At sa oras ito, Panginoon, patuloy ka namin wina-welcome, Holy Spirit. We thank you, Jesus Christ, na dahil sa pag-akyat mo sa langit, bumaba po ang banal na Espiritu para makasama namin sa oras na ito. Thank you, Holy Spirit. Salamat, Holy Spirit, sa pangungusap sa amin every day, sa pagre-remind sa amin ng kabutihan ng Diyos, sa katapatan ng Diyos, Holy Spirit. We thank you, Holy Spirit. And we recognize you, Holy Spirit, as God. In Jesus' name, ikaw din ay Diyos na buhay, Holy Spirit, na nandito kasama namin sa oras na to. We acknowledge you, Holy Spirit. Hallelujah. Sa oras po na ito, sige po, sa pamagitan ng awiting ito, let's acknowledge the Holy Spirit. Sabi natin sa Kanya na gusto kita, Holy Spirit. Sumama ka sa amin sa oras na ito, Holy Spirit. In Jesus' name. Hallelujah. You're all I need. You're all I breathe. It's you. Sige po, let's worship. That I'm turning.
Holy Spirit. Oh, you are welcome in this place, Holy Spirit. We desire you, Holy Spirit. Come, come, Holy Spirit. Come, pour out your oil and Holy Spirit. Sige po, tawagin natin ang Holy Spirit. Let's welcome Him in our hearts. Let's welcome Him in this place. Hallelujah. Holy Spirit, fill this place, O Lord. Pour out your presence in Jesus' name. Spirit, come pour out your oil and we need your power. We need your power. Yes, Lord. We need your Holy Spirit. We need your strength. Come pouring out, God. Come pouring out, Lord. Open heaven. We need your power. We need your power. We need your strength. Come pouring out. Come pouring out, Lord. Open heaven. Sige po, taas natin ang ating mga kamay. We need your power. We need your power. Thank you, Jesus, oh Lord. We need your strength. Come pouring out, God. So come pouring out, Lord. Open heaven. Open heaven. We sing, open up the heavens, God. Hallelujah. Heaven. Isa pa, open. Open heaven. Open up the heaven. Open heaven. Hallelujah. Holy Spirit, oh, thank you for your presence, oh Lord. Hallelujah, Lord. Naniniwala kami na ang presensya mo ay hindi malilimitahan, Panginoon. Hindi malilimitahan ng lugar, o God, ng tao, Panginoon. Kaya nasan man kami, o God, your presence is there, O God, in Jesus' name. Your presence can be felt, O Lord. Your presence can be tangible, O God, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Hindi ka nakadepende, Panginoon. Hindi ka nakakahon, O God. Hallelujah, you are unlimited, O Lord. In Jesus' name, thank you, O God. And right now, O Lord, we ask you na mag-hover po sa lugaring ito, Panginoon, and fill every heart, oh God. In Jesus' name, Lord, gawin mo pong matabang lupa ang puso ng bawat isa sa amin, oh God. At bigyan mo kami ng puso na may matabang lupa, Panginoon, in Jesus' name. Na marataniman ang salita mo sa umagang ito, oh God, in Jesus' name. Di lang kami, Lord, pati yung mga nasa online, pati lahat ng nakakarinig ng tinig na ito, Panginoon. Kahit yung mga nasa resort, ng mga staff ng lugaring ito, Panginoon, fill this place, oh God, with your presence. Makita namin na ikaw ay buhay, oh Lord. At kami ay manampalataya sa iyo in Jesus' name. Hallelujah. Salamat, oh Lord. We believe that you will do something new today, oh God, in Jesus' name. Hallelujah. Thank you, oh God. Mapapurihan ka po sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Sige po. Ayan. Sige po, mara tayong maupo lahat. Praise God. Good morning. Ay, may mga upuan na po tayo. Whew.
Alam niyo po, share ko lang yun na vision ko habang nag-worship tayo ng Holy Spirit. Yun nga sinabi sa akin ni Lord na hindi po siya nakakahon. No, kasi baka mamaya meron sa atin na isipin baka distracted or iba kapag nasa church tayo. Pero hindi po, no? Si Lord natin ay kayang kumilos kahit saan. Ang Lord natin ay kayang gawin kung ano yung gusto niya, kahit anong lugar, kahit anong sitwasyon, kasi siya yung Diyos. Amen po. Amen. Ayan, so tayo po ay nasa gawain na. Ano po yung gawain natin? Amen. Sorry po Nalalamunan ko na dry. Ayan, so nasa prayer and fasting po tayo. Sino naka-fasting? Amen. Amen Sige, mamaya, before tayo mag-proceed sa ating pinaka-message, ino-open po natin ang floor para sa mga nag-encounter. Ayan. So, sino po yung gustong mag-testimony? Sino po hindi pa nag-testimony last week? Tayo na wo. Kuya Jason, narito yung parents mo. Dali na, glorify mo si Lord. Ito po ay parents ni Kuya Jason. Welcome po natin sila. Praise the Lord. Na kuya. Binolunteer ko siya, decision si Pas Sorry po. Buhat nung na-encounter ako siguro, naging malapit ako sa Diyos kasi dati talaga wala lang, dadasal lang ako para kagabi, pagtulog. Pero ngayon medyo nararamdaman ko na si Lord, nagde-devotion na din ako. Natuto na rin po ako mag-devotion. Tsaka ito lang, nung pagluwas ko, siguro lumuwas ako, tapos dapat doon ako matutulog sa Manila. Tapos, ano ba yun? Biglang may nakalimutan ako sa bahay. Kaya hindi ako natuloy matulog doon. Kaya umuwi ako. Yung pala, magkakaroon ng dilubyo. Na-stranded sana ako sa Manila. Buti nakauwi ako dito. Ayun, nakauwi naman ako. Kaya siguro ginagabayan tayo ng Diyos kasi nakikilala na natin siya. Yun lang. Praise God. O diba na-experience niya yung protection ni Lord? Yan. Sino pa po? Sa mga nag-encounter, isa pa. Volunteer ko si Harry. Go, Harry. Iyan na tumatayo. Alam nyo ba, nagsasalita yan sa encounter, tapos sumayaw pa yan sa encounter. Oo, si Harry, yarn. Sobrang laki po nung binago ko simula nung nag-encounter. Sobrang blessed ko na po ngayon. Tapos nagde-devotion na rin po ako. Yan lang. Amen. Praise God. Nag-devotion na siya, tsaka nagsasalita na siya. O, di ba? Binago talaga siya ni Lord. Amen. Pero nabibless talaga ako dyan kay Harry. Tsaka kay Yok, kinikwento ni Yok, tuloy si Raymar pala. Binago na siya. Siya ay Raymar na. Kinikwento kasi ni Rio, ini-explok kayo ni Rio sa akin. So, naida ni Rio yung pagbabago nilang dalawa sa bahay. O, di ba? Praise the Lord. John, meron pa po ba? Tito Bobby. O, last na. Tito Bobby. Hindi sa akin, ang laki ng binago talaga sa akin ng Panginoon. Yung lahat nung isinuko ko, parang nawala. Tapos yung talagang yung lumalaban talaga. Sa bisyo, galit, yun yung, lahat talaga yung mahirap yung paliwanag Talaga nung maramdaman ko yung presensya ng Holy Spirit, talagang sabi ko, lalaban ako. Dahil siya yung magiging gabay ko. At saka, pinakasandata. Yun lang. Amen. Nabibless po ako dyan sa kanilang dalawa ni Tito Onyo. Naghahatakan sila pataas. Yun! Sana all! Ayan. Sige, dahil po dyan, tayo iradako na sa ating message. Ulitin natin, tayo po ay nasa prayer and fasting. So, sige po, meron lang ako mga pictures dito. Pipili tayo. Nakikita nyo ba? Nakikita nyo po ba?
Sige pa, i-flash nga po yung unang picture. Ay, kita nyo ba to? Kita ba? Food yan. So, sinadya ko talagang pagkain. So, pili kayo dyan. Di ba lahat masarap? Pili kayo nung isa na hindi nyo kayang i-let go. Tatlo, pwedeng hindi kainin. Pero yung isang-isa na yon, kakainin mo yon. Okay. O ano, sigaw nyo, ano? Lechon, kare-kare. Ano pa? Lechon. Ano po to? Menudo, lechon, kare-kare, sinigang po yan. Ayan. Okay. Okay, sigaw ulit. Ano? Sinigang si Ate Charis. Lechon. Ayan. Di ba iba-iba tayo, no? So, may next pa. Pero pinipili nyo ba yung the best para sa inyo? Yung pinaka-favorite? Ayan, next. Ayan, matatamis. Chocolate, Jayco, cake, kakanin. O, game, ano? Cake. Isa lang eh. Lahat daw. Ano po yan? Iba-ibang linggo daw sa week 1, Jayco. Ayan. So next po, pili lang kayo. Marami pa yan. Next po. Ayan. Coke, juice, milk tea, o kape. Kape! 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 Kahit mawala lahat ng inumin. Charot. Milk tea. Ayan. So nakikita natin no, na meron tayong pinipiling the best. Tama? Lahat ng pagkain na yon, lahat ng inumin na yon, masasarap. Tama? Lahat yung kinakain nyo. Tama? Lahat yun ay good para sa atin. Meron palibala sa lechon. Charot. Diba lahat yun good para sa atin kasi food siya. At masaya tayo every time na iniinom yun, kinakain yun. Tama? Pero meron kang pinaka-gusto eh. Tama? Pinaka-the best. At kapag kayo yung nakain mo, yun yung nainom mo, ano feeling pag kayong favorite food? Masaya, di ba? Masarap. Ayan. So, eto pa. Tingnan ko kung may pipiliin kayo dito. Next po, last na. Ayan. Anong pipiliin nyo? Anong pwedeng wala dyan? Anong pwedeng wala? Ano yan? Prayer, share the gospel, devotion, attend church. Ayan, very good. Sige, pala pa kanyo bawat isa sa inyo. Kala ko may sisigaw eh. Kala ko may mamimili. Share the gospel daw, pwedeng wala. Hindi pwedeng wala yun ha. Amen. Ayan. So, ang topic po kasi natin, ba't ko yun pinapili? Sige po, next slide. Paibasa nga pa sabay-sabay. 1, 2, 3. Ayan. Ulit. Giving up the good for the best. Yan pa. Ba't naman gigive up ko yung good? Diba? Pero kasi merong the best. Marami kasi sa atin, Christians, nagsisettle tayo sa good. Sa mga good things. Kaya hindi natin na-experience yung best things ni Lord. At hindi kalooban ng Diyos na magsettle lang tayo sa good. Amen po. So dito, the best na trabaho yung gusto. The best na bahay. The best na buhay. Amen. Di ba lahat tayo gusto natin yun? Kaso, marami sa atin, nagkakaroon ng parang nagiging set na nakukontento ba? Okay na to. Diba? Parang masaya naman kami. Ganon. So parang nagsisettle tayo sa okay na to, Christian naman ako, kahit ala ko sa ministry. Okay na to, every Sunday lang ako uma-attend. Diba parang nagkakaroon tayo ng mediocrity or pagka magliligam-gam. Kasi nagsisettle tayo sa good. So ngayon, anong gustong ituro sa atin ni Lord? I-give up yung good. Kasi meron pang the best. Di ba, hindi lang better eh. Kasi natutunan natin yan sa English, di ba? May good. Di ba? Yung good, yun yung parang okay lang, good. Better, parang mas okay. Yung best, yun yung pinakamaganda. And ang gusto ni Lord sa atin yung pinakamaganda. Sige po, ano yung layunin natin? Ayan, makita na the best talaga ang kalooban ng Diyos para sa atin at malakaran ito. So namatay po si Jesus Christ sa krus para mabigay sa atin yung best. Hindi siya namatay sa krus para lang maging mediocre tayo, para lang good, para lang makontento tayo sa pwede na. Kaya siya namatay. Kaya dumating sa point na ganun, grabe yung kailangan niyang gawin
Kasi the best yung gusto niyang ibigay sa atin. Naintindihan niyo ba? Tulala kayo, pwede po akong bumaba. Baka kala niyo lang ba? Ay, naiintindihan niyo po ako. Amen. So meron tayong pag-aaralan. Dalawang story to. Kilala niyo si Daniel? Sino yon? Anak ni Tito Bob. Anak ni Tito Bob. Sige po pa next slide. Dalawang story to. So number 1, ito yung, kaya nauso po yung Daniel's fast dahil sa story na to. Sino nakakaalam ng Daniel's fast? Ayan, ang Daniel's fast po ay ano? Hindi kakain ng masarap, ginigive up niya yung good. Diba? No, so siya ay kumakain ng gulay lang. So bakit ba nangyari yon? Sabi dyan sa verse, Daniel 1:8, ngunit ipinasya ni Daniel na hindi niya durungisan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagkain at alak na galing sa hari. Kaya ipinakiusap niya kay Aspenas na huwag silang pakainit pang inumin ng mga iyon. Sige po, next slide. May picture yata yan. Ayan. So ito po yung, ikuwento ko lang siya ng very quick. Ikita niyo ba? Kwento ko lang siya ng very quick. Ito kasing time na to, si Haring Nebuchadnezzar, si Haring Nebuchadnezzar, mahirap kasi yung name niya, ay hari po ng Babylonia. Ano daw po? Hari siya ng Babylonia at sinakop niya sila Daniel. No, nung time na yan. At dahil nasakop ng Babylonian ang Israel, tama po ano pa, Israel, Jerusalem, ang sinakop ni Babylon. Israel as a whole, hindi lang ang Jerusalem. So nung nasakop po ng Babylon ang Israel, ang sabi ng hari, pumili ka ng mga taong guwapo, matalino, nakalagay talaga yun na, guwapo, matalino, malakas katawan, at paglilingkod sila sa hari. So ngayon, kasama sa napili sino? Si Daniel at ang kanyang 3 friends. Yan, so sila Meshach, Shadrach, and Abednego, na nalaman ko, ang pangalan pala nila ay Mishael, Azariah, at Hananiah. Ang Meshach, Shadrach, at Abednego pala ay pangalan ng Babylon. Bigay sa kanila ng Babylon. Pero anyway, so dahil napili sila na maglingkod sa hari, ano yung sabi dito? Pressure to give up Jewish identity. So dahil napili po sila na maglingkod sa Babylon, pinapag-give up sa kanila yung identity nila bilang mga Israelites. At sabi nila, maging Babylonian kayo. So kumain din kayo ng kinakain ng hari. So ano yung kinakain ng hari? Ayan, may lechon. Oh, bawal pala. Charot. Lechon. Tapos, ano ba yung pagkain ng hari? Di ba masasarap yon? Lechon, ubas, ano pa? Ano pa yung nakikita nyo sa movie? Wine, cake, steak. Di ba kung ano-ano? At yun yung gustong ipakain ng hari sa mga napili nilang magsaserve sa hari. Pero ano sabi ni Daniel dun sa first verse? Hindi ko hahayaang madungisan. Oh, hindi ko hahayaang madungisan ng aking pagkakakilanlan. So meaning, hindi niya pinayagan na madungisan ng kanyang Jewish identity. So meaning, anong ginawa niya? Ginive up niya yung good. Ano yung good? Yung maging favorable siya sa hari ng Babylon. Ano pa yung good? Yung lechon. Tama ba? Sino dito? Pagka may lechon, tas pipiliin mo, bulang lang. Umamili ka. Diba? Siyempre, pipiliin mo yung lechon. Tama ba? Si Daniel pinili yung bulang lang. Binili niya yung pinakbet na walang bagoong. Oh. Oo, di ba tubig lang? Ako kasi pag pinakbet po, gusto ko may gata tsaka bagoong. Di ba? So, imagine, ginawa yan ni Daniel. So, ginive up niya yung good for the best. Kasi alam niya, na kahit kung kumain man siya ng lechon, maging favorable man siya sa hari, mawawala siya sa covering ng God of Israel. At ayaw niyang mangyari yun. Kasi alam niya na best, mas maigi, mas mainam na manatili kay Yahweh kaysa sa kay Haring Nebuchadnezzar. Kaya ano pong nangyari sa next verse? After nung, ayan may verse. So after nun, sabi ni Daniel kasi, kakain na lang kami ng bulang lang, ng gulay. Kakain na lang kami ng gulay. Tapos tawag doon, nung eunuch, kasi sa English yun, nung ni Aspenas kanina, sabi niya, naku, baka pag ginawa natin yan, lagot ako sa hari, mapupugutan ako ng ulo.
Sabi niyang ganun. Sabi ni Daniel, sige, ganito na lang. Bigyan mo kami ng 10 araw. Ilang araw? 10 araw. Kakain kami ng puro gulay lang. Tapos after 10 days, itest mo kami. Kung kami ba ay malusog compared dun sa mga kumakain ng pagkain ng hari, ng lechon. Diba? Na-lechon na kayo. Diba? Sabi dito, binigyan ng Diyos ang 4 na kabataan ng kaalaman at kakayanan sa panitingan at agham. Bukod dito, binigyan pa si Daniel ng kakayahang umunawa at magpaliwanag ng lahat ng uri ng pangitain at panaginip. Kinausap sila ng hari at nakita niyang walang kapantay. Si Daniel, Hananias, Mishael at Azarias, yun po yung 3 friends, kaya't naging lingkod sila ng hari. Nakita ng hari na sa lahat ng bagay na itanong sa kanila, 10 ulit na mas mahusay at magaling sila kaysa sa salamangkero at engkantador. So katulad ng sinabi ko kanina, after 10 days, nakita po nila na mas malusog sila Daniel kaysa dun sa mga kumakain ng lechon. Kahit bulang lang yung kanila. Gets nyo? Bukod dun, naging ano pa daw sila? 10 times better. Yung katuruan po yun na yun ay galing po dito. Sabi dyan, ito, 10 ulit na mas mahusay at magaling. O, di ba? So, naranasan nila yung best plan, naranasan nila yung best, natanggap nila yung pagiging best character. Bakit? Kasi pinili nila yung best and that is Yahweh. Hindi nila pinili si Haring Nebukadnezar. Naintindihan? Parang tulala kayo naintindihan. Pangalawang story. Ito po ay nag-i-intro pa lang ako, Okay, Daniel 3. Ayan, alam niyo po yung story nito. Ito naman ang bida yung 3 friends. Si Meshach, Shadrach, and Abednego or si Hananiah, Mishael at si Azariah. Ito yung time, nagka-vision po kasi sa 2nd chapter, nagka-vision si Haring Nebukadnezar na magkakaroon doon ng ribultong ginto. Ano daw? Doon sa ribultong ginto, ang interpretation po doon ni Daniel ay ang hari do. Yun. So ang ginawa ng hari sa chapter 3, pinagawa niya yung ribultong ginto. Ano daw pinagawa? So dahil doon, pinasamba ni Haring Nebukadnezar ang buong Israel at buong Babylonian doon sa ribultong ginto. So ano kaya ginawa ng 3 friends? Ayan, sabi dito, hindi po sumusunod sa utos ninyo. May nagsumbong sa hari. Hindi po sumusunod sa utos ninyo si Shadrach, Meshach at Abednego. Ang mga Hudyong inilagay ninyo bilang tagapamahala sa Babylonia. So sila Meshach, Shadrach, and Abednego hindi nag-bow down sa gintong rebulto. Sige po, next slide, yung picture lang. Ayan. Refusal to worship the empire. Ayan. Pero alam nyo, ano dapat mangyayari kung sila ay, alam nyo yung story, ano pong mangyayari kung sila ay hindi nag-bow down sa rebulto? Pinatapon sa apoy, sa hurno, sa naglalagablab daw na hurno. Pero next slide. Yun, may pwede pala siyang iliwanag. Thank you, Krisha May. Krisha Caris. Sabi dito. Ayan, sabi dito, lumapit ang hari. So, sinumbong nga sila sa hari, di ba? So, ngayon, ang hari na ang kumausap doon sa 3 friends. Kasi Gina G si hari. Sabi niya, lumabas kayo riyan at, ano pala to? Nung nasa loob na ng hurno. So, pinatapon na sila sa hurno. At sabi nung hari, lumabas kayo riyan at hali kayo dito, mga lingkod ng kataas-taas ang Diyos. Lumabas nga silang 3 mula sa pugon at lumapit sa kanila ang lahat ng mga pinuno ng kaharian. Tiningnan silang mabuti ng mga itong, ngunit wala man lang nakakita ng bakas ng apoy sa katawan ng 3. Hindi nasunog ni bahagyaman ang kanilang buhok at ang kanilang kasuotan. Hindi rin sila galing. Diba? Kahit dahil pinili nila yung the best and yung hindi ang mag-worship kay Yahweh at hindi dun sa ribulto, anong nangyari sa kanila? Ginamit sila ng Diyos para magpakilala sa buong Babylonia na ang Israel ay may totoong hari, ay may totoong Diyos. At yun ay si Yahweh. Imagine, nasa loob sila ng pugon. Hindi daw sila nag-amoy usok. Ni buhok nila, hindi na walang dry. Split ends. Diba? Diba tayo kapag nainitan lang ng araw yung split ends mo? Tama ba? Mainitan lang yan ng pang-rebound. Diba yung split ends mo? Pero sila nasa loob ng pugon, ni nag-amoy usok, hindi. At ito pa,
Kung babasahin niyo po yung chapter na yan, yung kawal na naghagi sa kanila sa pugon, namatay. Pero sila hindi. Diba? Dahil naranasan nila yung protection ni Yahweh. Amen. Nakikita nyo ba na ito yung benefit kapag nasa best tayo ni Lord. Pag pinipili natin yung best, nararanasan din natin yung best na galing kay Lord. Amen po. Protection, favor. Amen. Kaya ayaw ng Diyos na tayo ay magsasettle lang sa good. So may tanong ako. Sige mo, next slide. May tanong dyan. Ayun pala, sige lang yun. Maganda lang yung verse na yan. Purihin ang Diyos ni na Shadrach, Meshach at Abednego. So yun lang, nakita ng hari na si Yahweh ay totoo, kaya si Yahweh ay kinilala nilang Diyos. Sabi dyan, ayan, sino man mula sa alinmang lahi, bansa o wikan magsasalita laban sa Diyos nila Shadrach, ay papatayin sa kanilang bahay at wawasakin. O di ba ganun yung favor na naranasan nilang tatlo? Praise the Lord. Sige po, next. Ayan, sa tanong, ibasa nga po na sabay-sabay. 1, 2, 3. Tama ba? Napipili ba natin yung good kahit alam natin minsan may best naman? Tingin niyo bakit? Baka malaglag ako. Tingin niyo bakit? Number 1, dalawa po to. Number 1. Okay, ibasa na sabay-sabay. Yan. So ginamit ko po yung term ni PASM, gawin natin tong normal sa ROA. Oy, body focus ka na. Oy, soul focus ka na. Oy, maging soul focus tayo. Amen. Kung gaano ka normal yung balasik sa atin, gawin natin tong normal. Kasi sa spiritual realm tayo, so nangyayari to sa atin. So yun, bakit daw natin napipili ang good kaysa sa best? Kasi hindi tayo spirit focused. Tayo ay body and soul focused. Imagine niyo kung kayo si Daniel. May lechon. Yun nga, katulad na example ko, may bulang lang. Dahil body focus tayo, di ba ang isipin mo, sarap naman nun, minsan lang ako makakain ng lechon, di ko yun afford. Di ba, anong gagawin mo? Iti-take mo yung chance na kumain ng pagkain ng hari. Tama. Kasi pagkain ng hari yun, gutom ka eh. Tapos tayo, mga aliping sa gigilid, di ba? Wala tayo ng ganong food. So, anong gagawin natin? Dahil gusto yun ng body natin, pwede tayong kumain talaga nun. Naiintindihan? So, minsan ganun din nangyayari sa atin dahil gusto ng body. Dahil kahit gusto ng spirit, napipili natin yung gusto ng body. Naiintindihan po? Naantok ka na, no? Example to, prayer time mo. Gusto ng bading matulog. Ang gagawin mo, magde-devotion ka pa. Lord, idlip lang po ako saglit. Nung naidlip ka, anong nangyari? Umaga na pala. 4:00 ka natulog. Gagawin niyo yun? Kaya gigising ka, no? Ang aga ng pasok mo, 8:00. So sabi ni Lord, gumising ka ng 5 para makapag-devotion ka bago ka pumasok. Napuyat ka. Gising ka ng 5, Lord, teka lang, di ko po talaga, pagod po talaga ako, Lord. Di ba kaya napipili mo yung good, which is yung tulog? At naiiwan mo yung best, which is the word of God or prayer. Naintindihan? I-guess nyo po yung example. Kasi gusto ng katawan. Soul. Sabi ng Lord, huwag kang magalit. Hindi, Lord, alam mo ba ginawa ng mga tao na yan sa akin, niyurakan ng pagkatao ko. Diba? Sinuko mo na yung pagmumura, nakapagmura ka na naman. Diba? Nagigets niyo po? Soul. Imagine kung tayo yung sila Meshach, Shadrach, and Abednego, tapos ipapatapon tayo sa lawa, sa hurno ng nag-aapoy, pag di ka nagbow, ang gagawin mo? Naku, baka masunog ako dun. Sayang naman yung kojik. O kaya, di ba matatakot ka eh? Soul. Takot. Sige na nga, wala na akong choice. Wala akong choice kasi utos to ng hari eh. Susunod din mo yung soul. Nagigets? Gets nyo talaga ako And tingnan natin, paano naging, sige po next, ayan, spirit-focused si Daniel. So yun nga,
Alam ni Daniel, ito yung sinabi ko kanina, tiyak na pupugutan niya ako ng ulo. So ito yung sabi nung eunuch, na kapag hindi kumain si Daniel, ang sabi niya, pupugutan ako ng ulo. So kung si Daniel po ay body focus and soul focus, naku, pupugutan ka ba ng ulo, friend? O sige, para hindi ka pugutan ng ulo, friend, kakain na lang ako ng lechon. Para sa'yo, kasi ayokong magkaroon tayo ng conflict. Ayokong mapahamak ka. Ganun ba yung sinabi ni Daniel? Hindi dahil spirit focus siya, nanampalataya siya, na siya isusustain ng Panginoon. Napapatunayan ng Panginoon na kapag pinili niya si Yahweh, papatunayan niya sa kanilang lahat na ang favor ay nasa Kanya at sila kanila yung totoong Diyos. Nagigets nyo? Sana nagigets nyo talaga ako. Amen po ba? Amen. Next po. Ayan, spirit. Ayan, so ito pala, marami pala akong verse na nilagay. So ito yung sinabi ko, naging mas malulusog at malalakas sila. Amen. Next slide. Spirit-focused 3 friends. Ayan, so lumuhod kayo at sumamba sa pinagawa kong rebulto. Kung hindi, ipahahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. So next slide. Ano po ang sinabi ni... Ay, basa na natin to. Ito po yung sinabi nila 3 friends. Basa natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Grabe. Alam niyo, first time kong nabasa yung verse 18, hindi ko alam yan. Ang alam ko lang yung tumanggi talaga sila at nag-stand sila sa faith. Pero grabe yung verse 18, sabi nila, kahit di kami iligtas ni Yahweh, di kami luluhod dyan sa gintong rebulto. Ganon nila pinili si Yahweh. Ganon sila nag-stand for the best. Dahil spirit-focused sila. Diba, hindi nila sinunod yung, ako mahihirapan kami, paano yung pamilya namin? Malamang may pamilya, 3 magkakaibigan na to. Diba, paano na yung future namin? Paano na kami? Hindi. Pinili pa rin nila si Lord. Kaya sabi niya, kahit na hindi kami iligtas ng Diyos, hindi namin kayo pipiliin. Ganon sila ka-sold out. Ganon sila ka-best Christians nung time na to, no? Amen? So kaya anong makikita natin dyan? Dapat talaga tayong spirit-focused. Kasi pag hindi talaga tayo spirit-focused, prone tayo na mapili natin ang ating body and soul. Kasi nasa earth tayo eh. Malakas talaga ang flesh. Malakas talaga ang tinig ng kapitbahay. Malakas talaga yung mga kaaway. Malakas ang soul. Malakas ang emotions. Pero kung spirit-focused tayo, kung pipiliin natin maging spirit-focused, kaya natin piliin yung best. Kaya natin piliin si Lord. Kaya natin manatili kay Lord. Amen po? At maranasan, syempre, yung best will ni Lord para sa atin. Amen po? Amen. Next, bakit kaya natin hindi napipili ang good kahit may best naman? Next slide. Ay, basa po na sabay-sabay. 1, 2, 3. Ito yung isa sa pinaka nakakalungkot na sinabi sa akin ni Lord, no? Kaya daw pala natin napipili yung good kasi akala natin yun na yung best. Sad. Mamili ka ng trabaho. Laki ng sahod. May Sunday. Hindi ka pwedeng magpagpalit ng schedule. Kinausap ka ng leader mo. Sabi ng leader mo, pag-pray mo muna yan, maigi, ganyan. Baka mawala ka kay Lord, baka mawala ka sa church. Ano kasi, bihira lang po talaga yung opportunity na to eh. Ang laki po talaga ng sahod. Ito lang po yung nag-offer sa akin ng gantong sahod. So, akala mo that's the best will ni Lord. Kinuha mo. Nawala ka kay Lord. Marami pong ganong nangyayari sa atin, no? Marami akong na-counsel. Sinabi ko sa kanila, wag niyo munang kunin yung trabaho na yan. Merong will si Lord sa inyo na iba. Sabi nila sa akin, ano po kasi, bihira po yung ganitong opportunity. Kaya ano nangyari sa kanila, nawala po sila kay Lord. Hindi ko sinasabing, wag kayong maghangad ng mataas na sahod. Ang sinasabi ko, panalangin niyo maigi. Kasi baka kayo akala niyong good, akala niyong will ni Lord, hindi pala. At mailayo tayo sa Kanya. Amen po? Tao, paglalaban mo yan, unbeliever, o kaya
baby Christian. Mahal po talaga namin yung itchat-itchat. Diba? O ano na, di ka nainig na naman sa leader mo. O anong nangyari na naman? Anything na maiisip nyo, no, na pinipili, nagsisettle tayo for good. Akala natin yun na yun. Pero hindi pala. Meron palang best si Lord. At ang masakit, ginagamit po yan ng kaaway. Kaaway po, nag-o-offer yan sa atin ng good things. Hindi pangit ang ibibigay sa atin ng kaaway, di ka maaakit dun. Kaya itutukso niya sa'yo mga magagandang bagay. Amen? So kapag ka nag-grab natin yung magandang bagay na yun, na akala natin galing sa Diyos, pero galing pala sa kaaway, mawawala tayo. At yun po yung isa sa pinaka-effective na tactic ng kaaway sa atin. Kasi we as Christians, we believe na ang plano ng Diyos sa atin ay maganda. Kaya pag may magandang bagay, feeling natin agad kay Lord siya galing. Pero yun pala, deception, panlilin lang siya ng kaaway. Kaya dapat tayong maging aware, maging spirit-focused talaga. Susunod tayo sa leader natin pag pinag-pray. Sunod ka sa will ni Lord. Kapag may sinabi sa yung iba dun sa, parang di po yan yung will ni Lord sa akin. Pero kasi iba ganun eh. Diba? Parang di po yan pass M. Parang feeling ko po ito po talaga. Amen po. Kasi baka di natin alam, nagagamit pala yun ng kaaway para ilayo tayo sa Kanya. Amen po ba? Naikinig? Ayan, sino dito kinakausap ni Lord ngayon? Kung may mga naaalala po kayong mga bagay no, na pinapag-give up ni Lord sa atin, tapos tingin mo good yun, kaya ayaw mo siyang bitawan, right now is the best time to give it up. Kasi baka kaya ito yung will ni Lord, kaya ito yung message ni Lord sa atin. Kasi marami sa ating nakahawak dun sa good things. Kaya hindi tayo mabigyan ng Panginoon ng best things. Amen po. So kung may kinakausap si Lord sa atin, bahala ka na dyan. Next slide. Sabi dyan, alam ni Daniel at ng tatlong magkakaibigan ang pinakamahalaga. At yun ang maparangalan ng Diyos at mabuhay para sa Kanya. So sila Daniel, Meshach, Shadrach, and Abednego, kaya nila napili yung best kasi alam nila yung pinakamahalaga eh. Alam nila yung hindi nila i-compromise. And that is God. It is Yahweh and their relationship with Him. At yung pagka-Diyos niya sa buhay nila, yun yung hindi nila kayang i-give up. Para sa kanila yun yung pinakamainam. Amen po? Amen. Next slide. Ayan, sinabi ko na pala yan. Sige po, next. Ito about fasting. Pag pinipili natin mag-ayuno, pinipili natin ang maging spirit-focused. At dahil dito, nalalaman natin ang best will ng Diyos para sa atin. So dito po papasok ang fasting. Bakit po may fasting? Bakit tayo ini-encourage once a month mag-fast? Kasi ito po ay tumutulong sa atin para maging spirit-focused. Kung 3 linggo kang naging body-focused, buti na lang may 4th week. Ito yung time ni Lord para makapangusap sa atin through fasting. Kasi sa fasting, pinapatay natin ang ating mga flesh, I believe. Sinusuko mo yung mga bagay na hindi ka muna nag-Facebook, di ka muna kumakain ng masasarap, di ka muna nagbe-breakfast. Hindi po to dahil nagpapagutom lang tayo. We give up the good because we want the best from God. Yung best will niya for next month, kaya po tayo nagfa-fasting, pinapaalala ko lang. Kaya sa oras na to, yun nga, since naka-fast tayo ngayon, I believe na may dinidil si Lord sa bawat isa. So simulan po natin yan na i-give up today. Amen po. Mag-commit tayo today as we pray and fast. I-give up natin yung mga bagay na yan. Huwag tayong mag-settle sa mga good things na yan kasi napakalaki pa, napakaganda pa, napakalawak pa ng kayang ibigay ng Diyos sa atin. Huwag mo siyang limitahan sa buhay mo dahil lang may nakita kang magandang bagay. Amen po. Amen. Application. Tama ba ako? Application na. Sige po, paibasa ng sabay-sabay. 1, 2, 3. Piliin nating maging best Christian. Bakit? Kasi marami po sa atin nagsisettle for being a good Christian. Okay na basta ako balasik. Okay lang basta ako a-attend ng service. Basta ako, ma-attend ng cell group. Okay na yon.
naghahayo ako, di ako nagko-consolidate, okay na yun. Pero hindi tayo nagiging best Christian. Ano ba meaning ng best Christian? Di po pa kayo next slide. Di ko alam kung picture muna o yung... Ayan muna. Ayan. So, ano daw po yung pagiging best Christian? Pakibasa na sabay-sabay. Maging mainit, hindi maligamgam. Yun yung best Christian. Yung talagang pagka Sunday, holy-holy ka. Ano? Pagka Monday na uli, balik ka na uli sa ano. Hindi ganoon. Maligamgam tawag doon. Sa trabaho, iba ka. Ugali mo sa bahay, iba ka. Sa church, iba ka. Maligamgam tawag doon. Ang mainit, yung di ka talaga mapigilan sa pinagagawa ng Diyos sa'yo. Naghahayo ka kahit baha. Amen. Nagre-devotion ka kahit nasa bubong ka na ng bahay nyo kung may naka-experience man nun. Hindi ka papapigil kasi meron sa atin, yun nga, nakaranas tayo ng pagsubok at yung pagsubok na yun, papalamigin tayo. Pero bilang mga best Christians, pipiliin mo pa rin mag-init. Kahit mahirap mag-pray, may tubig sa inyo, gagawa ka pa rin ng paraan para makapanalangin. Aalis ka para makapag-cell group pa rin, makapag-core pa rin, mainit. Yung hindi ka talaga mapigilan. Pagka pinag-share ka ng Lord, share ka talaga. Hindi yung, bukas na lang. Amen. Next po. Wag, ano daw? Cute prayer. Maligamgam din yun. Thank you, Lord, for ano? Warfare na. Mag-thanks ka na. Kung wala ka pang thanks, ask mo yun kay Lord. Ay, pag-warfare po tayo. Tayo ay nasa labanan na, we end times na. Amen po. Baka mamaya, ang prayer natin, puro blessing pa rin. Puro protect mo pa rin kami, Lord. Magpalit tayo sa Holy Spirit kung ano yung dapat na nating ipag-pray. Amen? Ako, testimony ko lang, simula talaga nung, yun nga, nag-encounter, na bago talaga yung prayer life ko. Nagkaroon ako ng 3 times a day, yes. Hindi naman for my glory, no? Pero kasi tinatawag ka ng Diyos eh. Pag pala naging spirit focus ka, wala kang choice. Pero pag tinawag ka ni Lord to pray, magpe-pray ka. Dati kapag po, maaga po kasi akong gumigising dahil maaga yung pasok ko, 7. Tumaga ako nagde-devotion. So yung 12 o'clock, di ako nagla-lunch, natulog ako. Babawi ako ng tulog kasi sa gabi, nahihirapan ako matulog. So yung 12, natulog ako usually. Pero ngayon, dahil nga binago tayo ng Panginoon, yung 12 o'clock, kakain lang ako ng 15 minutes, magpe-pray na ako after. Hindi po yun dahil sa sarili kong galing, pero dahil mainit eh. Hindi ko kayang hindi-hindihan si Lord eh. Sabi ni Pasem nung encounter, obey immediately. Natatakot ako na pagka hindi ako sumunod agad, mawala yung Holy Spirit. Nasa ganun po akong point. And I pray maging ganun din tayo. Kasi I believe naririnig yung Holy Spirit. I believe kinakausap kayo ng Diyos every time. Kaya kapag tinatawag po niya kayo to pray, pray. Kahit anong ginagawa natin. And I believe na meron siyang mga kaparaan ang i-reveal sa atin. Paano mag-pray habang nagwo-work? Paano mag-pray kung nag-aalaga ka ng bata? Bibigyan po tayo ng Lord ng wisdom. Kung pipiliin natin talaga na, Lord, gusto ko pong maging best Christian. Gusto ko pong magpagamit sa pananalangin. Amen? Amen. Next po. Konti na lang to. Next. Dalasan ng fasting kung kailangan. Ito po hindi porket every 4th week lang yung fasting natin. Every 4th Sunday ka lang talaga magpa-fast. Pero kung may kailangan tayong i-overcome, alam sa sarili mo, sa mga nag-encounter, kung may mga tuksong lumalapit at ikaw ay medyo nanghihina, mag-fasting ka. Huwag mo sabihin, attend na lang ako ulit ng encounter next month, next December. Huwag natin hintayin yun. Pwede ka naman mag-fast, pwede mo i-deliver yung sarili mo. Huwag mo hayaan na dumating ka sa point na nandun ka na naman. Amen po, lalaban tayo. Amen, next. Alam ko may nabanggit din ako dyan tungkol doon. Huwag nang balikan. Ayan, huwag nang balikan o tikman man ang mga sinuko na sa Panginoon. Alam nyo, paano tayo nababalik dun sa good things pag natikman mo ulit? Konting tikimbi. Andun ka na naman. Sabi nga, di ba, inch lang, pulgada, eto lang yun, oh. Kayang-kaya kang pasukin ng 7 mas malalakas na kaaway. Kaya huwag kang titikim. Sabi mo sa katabi mo, hoy, huwag ka nang titikim.
ng lahat ng isinuko mo sa Panginoon, bisyo man yan, galit man yan, kahit ano, huwag mo nang titikman. Alam mo, pipigilan yan yung pagiging mainit mo eh. Pag nakatikim ka, makokondem ka. Mahihiya ka nang lumapit kay Lord. Ayaw mo na namang umatid ng church. Kaya magugulat kami, kaka-encounter lang, wala na naman. Natikman eh. Na-condemn eh. Gets po? Na pwede namang hindi, kung pipiliin mong hindi tikman. Choice mo naman yun. Alam niyo po, ang kaaway, ang kaya lang niya manukso. Di niya kayang isubo sa'yo yung sigarilyo. Di niya kayang ilaklak sa'yo yung alak. Di niya kayang hawakan yung bote. Di niya kayang magsalita para sa'yo. Yung galit, kaya lang niyang istirap yung emotion. Yun lang yung kaya niyang gawin. Tuksoyin ka, magalit ka. Di ba ganito yung ginawa niya sa rock? Ganun lang. But if you will choose yung fruits of the Holy Spirit, hindi Holy Spirit. Holy Spirit. Hindi ako kumanta ka na, all I need is... Ano yung ginagawa ko yung pag nagagalit na ako, ano? Holy Spirit. Ganun. Huwag nyo nang titikman. Amen po. Para manali tayong mainit. Amen. Meron akong gustong i-share na picture. Last na po ito. Very, very last. Bakit tayo pipiliin na maging best Christian? Kasi alam nyo po, ang mga Antichrist, they are doing their best. They are doing their best. Lantara na. Ang blasphemy nila. They're doing their best para pabagsakin tayo. Tapos tayo nagsasettle sa good. Kaya dapat natin piliin na to ngayon na. Ito pong picture na to, kahapon lang to, fresh na fresh. Opening ng Olympics 2024 sa Paris, France. Ang nag-opening po sa kanila si Lady Gaga, si Celine Dion at ang drag queen. Imagine niyo yun, ang nasa opening ng Olympics, Lady Gaga, makiksing ganun, tapos strap ganoon. At ito, blasphemy direct, nire-enact nila ang Last Supper. Pula supper po yan. Ito po kunyari si Jesus, oh. Ito po yung mga bakla na ginawa po nila yan sa Olympics. At yung mga tao, okay lang sa kanila. Sabi nung meron kasing Christian na nag-stand, sabi niya, it's time, sabi nung Christian na nabasa ko, it's time na mag-stand tayo kasi yung mga Christian ngayon, sobrang labnaw natin. So may nag-comment sa kanya, sabi niya, kailan pa naging kasalanan yung pagpuportray ng painting? Painting lang naman daw to. Bakit daw tayo nagagalit sa kanila? Pero ako nagalit ako, no? Pero syempre, dahil merong spirits behind them, di tayo magalit sa kanila, dapat have mercy. Maawa tayo sa kanila, pag-pray natin sila. Kaya dapat nga, maging mainit ka. Amen? Kasi ginagawa nila to, Olympics. Okay na sa kanilang lahat. Tapos hindi pa yan. Alam nyo ba? May kumakanta doon sa Olympics na pugot yung ulo. Ano yun? Tingnan nyo na lang kung gusto nyong makita. Hindi ko nilagay dyan kasi nasa Sunday work tayo. Parang wala akong peace. Pero meron daw kasing history ang France na pinugutan nila ng ulo yung queen nila for death penalty. Tapos ngayon, ginawa nila yun. Kasi sa France yung Olympics, pugot yung ulo, kumakanta ng French song. Dahil daw gusto nilang ipakita na tapos na yung death penalty sa France. Pero ang point ko, ba't kailangan kumanta ng pugot na ulo? Diba parang pinapakita na let's normalize na ganun yung okay lang yung mga ganung kapangit na image. Just puro dugo yung building. Kung makikita niyo po yung image, talaga naman. So it's time na tayo po ay mag-stand, church. Kung hindi tayo, walang magsistand. Amen po. Di ko sinasabing maipagdebate tayo sa kanila. Sinasabi ko, tayuan natin yung pananampalataya na mag-share tayo ng gospel. Huwag tayong maging maligamgam. Manatili tayong tapat hanggang wakas. Amen po. Amen. Sige po, tayo po tumayong lahat. Kakantahin po natin is Christ is enough. So ito po yung nilagay ni Lord na burden para sa akin. Kasi bakit natin napipili ang good things? Kasi ang mga good things po ay nasa mundo. Marami pa pong good things dito. So this time, as we sing this song,
Sabi dito, ano yung chorus? I have decided, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Ito yung makita natin, no? Na ang best thing in life is Christ. Ang best thing is Jesus Christ. Kaya siya yung piliin natin, hindi ang mundong ito. Amen po. Ito pa, bakit natin pipiliin maging best Christian? Because we have the best reward. And that is Jesus Christ. Di ba kapag ka may reward na maganda sa isang palaro, ano ginagawa mo? Ginagalingan mo. Tama. Alam mo, sa Christmas party, anong natin? Prize. Isang kabang bigas. Anong gagawin mo? A-attend ka, maaga ka pa. Bakit? You do your best kasi gusto mo yung isang kabang bigas. Mahal ng bigas ngayon. And the best yun para sa atin. May palaro, 10,000 yung premyo, aakyat ka sa flagpole. Ano gagawin mo? Tanggal ka, di ba? Unahan pa yan. Kasi 10,000 saan ka makakapulot ng 10,000 ngayon? Tama? Ito si Jesus Christ yung reward natin, church. The King of Kings and the Lord of Lords. So mananatili ba tayong maligamgam? Hahayaan ba natin kinukutsa siya ng mga antichrist? Hahayaan ba natin maraming tao ang hindi ligtas at pupunta sa impyerno? Hindi, di ba? Amen. So I pray na as we sing this song, ma-fix yung eyes ulit natin kay Jesus Christ. Makita natin na siya yung best thing na pwedeng mangyari sa buhay natin. And let's decide na piliin siya over anything in this world. In Jesus' name. Hallelujah, Lord. We welcome you in this place, Panginoon. Hallelujah. O God, mag-minister ka po sa bawat isa. Sa pagkanta po namin ng awiting ito, Lord, tulungan mo kami to give up what is good, O God, and choose you dahil ikaw po yung pinakamainam. In Jesus' name. Hallelujah. Sige po, awitin natin. Christ is my reward. All of my devotion. Sige po, let's declare. There is nothing in this world That could ever satisfy. ever satisfied. Yes, Lord, walang katulad mo dito sa mundo. Through every trial, My soul will sing. soul will sing. No turning back. No turning back. I've been set free. I've been set free. Christ is enough. Christ is enough for me. Sige po, let's sing. Christ is enough for me. And everything I need is in you. Everything. And everything I need. Christ is enough. Christ is enough for me. Sige po, taas natin natin mga kamay. And let's sing, Christ is enough. Enough In Jesus' for me. Everything I need is in you. Everything. It's everything I Christ is need. enough. Christ is enough for me. Christ is
po ay mananalangin. Pwede po kayong manalangin on your own. Prayer of commitment po, na Lord, I have decided to follow you, O God. Pinipili kita, Jesus Christ, over sa mga bagay na ito, Panginoon. Kung may mga nire-reveal sa inyo si Lord na mga bagay na gusto niyang isuko po ninyo, sige po, pag-pray po natin yun. Specify niyo, Lord, Lord, sinusuko ko to sa iyo at pinipili kita, O God. Sige po, pray po tayo, buko natin ang ating mga bibig. Kausapin po natin si Lord. I choose you, God. I have decided to follow you, Lord. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Lord, reveal niyo po sa kanila yung mga bagay na gusto niyo pong isuko sa kanila na nagiging hadlang para hindi kanila maranasan, Panginoon, in Jesus' name. In Jesus' name. Sige po, pagkatapos nating manalangin, awitin po natin ito. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. No turning. I have decided. I have decided to follow Jesus. Yes, Lord. Ito po ang aming desisyon. Ang sumunod sa iyo, God, at hindi na bumalik sa dati. In Jesus' name, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Ayan, nililid lang po ako, no? Pinakita lang sa akin ng Lord na tayo pong mga nandito ay may mga nakakasalamuha na pwedeng magpalamig sa faith natin. Nakikita ng Lord yung pinagdadaanan natin. Nakikita niya kayo. Nakikita niya na gusto niyong lumaban. At yung mundong ginagalawan mo ay talagang para kang si Daniel. Pinakita sa akin ni Lord yun ngayon. Para kang si Daniel, para kang si Shadrach, si Meshach, and Abednego, na nasa gitna ka, na ang mga paligid sa'yo, tinutulak ka, na itatwa mo ang Diyos, tinutulak ka na talikuran mo yung pagiging mainit, pagiging best Christian. And now as we sing itong bridge na to, naniniwala ako na kung paano iningatan ng Diyos si Shadrach, Meshach, and Abednego, and Daniel, ganun ka rin niya iingatan. Ganon ka rin niya po protektahan hanggat pinipili mo siya. Amen. 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sa working place mo, sa family mo, sa mga kaibigan mo, mga kamag-anak mo, mga taong nakapaligid sa iyo. Choose to be spirit-focused. Choose to be the best Christian. Kahit na parang yung body mo, yung soul mo, tinutukso ka, sa oras na to, you choose that. And I believe, naniniwala ako na marami kang testimonies, maraming testimony na ibibigay sa'yo si Lord, na iningatan ka niya, pinrotektahan ka niya, glorify niya ang pangalan niya, maraming naligtas sa pamamagitan mo dahil tinayuan mo ang pagiging best Christian. Amen. So right now, aawit tayo ulit. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back. Sige, awitin natin yan. Kahit ano nangyayari sa paligid mo, Lord, pipiliin ko maging best Christian para sa'yo. Sige po, awitin lang natin. Nakikita ni Lord yung decision mo. Naniniwala ko na ipoprotect ka niya. The Holy Spirit will be upon you. He will empower you as you choose to be Spirit-focused, as you choose Jesus. Amen. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind. No turning back, no turning. I have decided to follow yes, Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me,
na meron kaming chance na piliin ka, O God. In Jesus' name, thank you, Lord, na kami po ay pinatawad mo sa aming mga kasalanan and we can stay righteous, Panginoon, at kaya ka naming piliin, O God, kaya naming lumakad kasama ka, Panginoon. In Jesus' name, hallelujah, hallelujah. And Lord, I pray sa bawat isa na hindi lang matapos today yung pagpili po namin sa iyo, Panginoon. In Jesus' name, every day na battle namin, O God, mapili ka namin, Jesus Christ. Makita namin that life with you is the best. Hindi lang basta better, Panginoon, pero the best life that we can experience, O Lord, is the life with you, Jesus Christ. Hallelujah. Kaya Lord, yun po yung piliin namin araw-araw kahit na may struggles, kahit na may weaknesses, O Lord God, kahit na may mga tukso, Panginoon, mapili ka namin in Jesus' name. And Lord, I empower everyone in Jesus' name. Receive niyo po ito. Hallelujah. Holy Spirit, I invite you, O God, na i-empower niyo po yung bawat isa. Sige po, pwede ba natin taas ang ating mga kamay? Na-empower po tayo ng Holy Spirit. Sinasabi niya po sa bawat isa na I am with you every day, says the Lord. I am with you. I am with you. As long as ginagawa po natin ang kanyang kalooban, pinipili natin siya, I am with you. So do not be afraid. So wala kang dapat ikatakot. I will never leave you nor forsake you, says the Lord. Hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan, kaya wag kang mag-aalala. I am with you, says the Lord, in Jesus' name. Sa lahat ng pagdadaanan mo sa family, finances, sa ministries, I am with you, says the Lord. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, O Lord. Tulungan mo kami, Panginoon, na every time kakausapin mo kami, O God, hindi namin matigasan ang aming mga puso. Pero kami ay sumunod po agad sa iyo sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, Lord, make us humble before you, O God. Gawin mo pong a heart of a flesh ang puso ng bawat isa, Panginoon, na kami ay matouch agad-agad ng presensya mo. In Jesus' name, dalhin mo kami sa deeper pa, Panginoon, na relationship sa iyo, O God. In Jesus' name. In Jesus' name, hallelujah. Sinasaluhan ko po ng banal mong dugo yung ginawa mo sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, hallelujah. Sa oras po na ito, tayo po ay dadako sa ating pananalangin. Rabasak kanara. Kaya. Tinatawagan ko po ang ating MC. And sige, maaari po tayong lumuhod para sa ating pananalangin. Ay nilapit natin sa Diyos ang mga may sakit at ang ating pamilya na pangungunahan ni Sister Michelle Tolentino. Sige po, tayo po ay lumuhod at tayo po ay manatili po sa presensya ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Lord, patuloy ka namin kinikilala sa oras na ito. Patuloy namin, Lord, na wini-welcome, Panginoon, ang iyong presensya sa kalagitnaan, Panginoon, ng aming gawain, Panginoon. Lord, patuloy namin nilalapit sa iyo, Panginoon, lahat ng mga may sakit, Panginoon. Sige po, sa lahat po ng kayang manalangin in the Spirit, let's pray po in the Spirit. Hallelujah. Yarasandara rakaya, rasandara rakaya, rabababa, sandara le, rabababa, kandara le. Orosokoya rabashandara lakaya narale. Banal na Espiritu, patuloy ka naming kinikilala sa oras na ito. Naniniwala kami sa power ng healing na nagmumula sa iyo, Panginoon, sa lahat ng mga pamilya pong namin, mga kakilala namin, mga kaibigan namin. Lord God, sa lahat ng mga nakapaligid sa amin na merong sakit at karamdaman, Panginoon, patuloy namin silang nilalapit sa iyo, Panginoon. Patuloy na iparanas mo sa kanila yung kagalingan na nagmumula sa aming Panginoon, nanggagaling kay Yahweh, kay Jesus, Panginoon. Patuloy namin, Lord God, na kinikilala yung kapangyarihan mo, Panginoon, yung kagalingan na kaya mo ipagkaloob sa lahat ng mga uri ng sakit, Panginoon. Lord, we pray, Lord, sa lahat po, Panginoon, na nakakaranas ng kahirapan sa sakit, Lord, tinataas po namin sila sa iyo, Panginoon. Lord, I pray na Panginoon, maibsan yung mga sakit na nararamdaman nila sa kanilang mga physical body, Panginoon, in Jesus' name. Sa lahat ng mga bedridden, Panginoon, sa lahat ng mga nahihirapan, Panginoon, sa mga sakit nila, Lord God, sa lahat ng pinapahirapan ng kaaway sa mga sakit nila, Panginoon, Lord, pinapalaya po namin sila sa lahat ng uri ng sakit, karamdaman, Panginoon. Lord, we pray na sa pamamagitan ng panalangin
panalangin na ito, mag-move yung power mo, Lord God. And I pray na makita nila na ikaw'y kumikilos, that you are powerful God, Panginoon. At patuloy po, Ama, sa mga oras na to, even sa online, Lord, kung may mga nanonood sa amin, Panginoon, na may mga sakit karamdaman, Panginoon, Lord, we pray for them, Panginoon, for their healing, Lord God, but most especially, Lord God, for their salvation, Lord. That I pray, Lord God, that every humankind, Panginoon, na may sakit sa mga oras na ito, maranasan yung salvation na nagmumula sa iyo, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, merong pagliligtas, merong kagalingan na nagmumula sa iyo, Lord God. Merong posible, Panginoon, na kagalingan sa iyo, Lord God. Kahit na ano pa yung sakit na ito, kung cancer man ito, kung diabetes ito, kung high blood ito, Panginoon, kung ano man yung mga uri na sakit na imposibleng pagalingin sa pamamagitan ng medicine, Lord. Sa iyo, Panginoon, walang imposible. Kaya, Lord, by faith, nananampalataya kami, Panginoon, na yung kapangyarihan mo ay magpo-flow sa kanilang mga katawan mula sa ulo hanggang sa paa, Panginoon. In Jesus' name, O Lord God, maramdaman nila yung power ng yung Holy Spirit, yung power ng healing mo, Panginoon, sa buhay nila. In Jesus' name, O Lord God. Salamat po, Lord God. Patuloy po, Ama, inaangkin namin yung patotoo na meron kang pinagaling, na meron ka, Lord God, na pinalaya, Panginoon, sa lahat ng kahirapan, sa lahat ng mga sakit, Panginoon. In Jesus' name, Lord God. Lord, sino man din, Lord God, yung merong sumpa ng sakit, karamdaman, kung meron mang mga kasalanan na nanatili sa kanyang buhay, Panginoon. Lord, hinihingi namin ng kapatawaran nito, Panginoon, na patuloy niya maranasan yung kalayaan, yung kagalingan, Panginoon, sa kanyang buhay, Lord. In the name of Jesus, O Lord God. Salamat po, O Diyos, maging sa bawat pamilya. Lord, tinataas po namin ang mga tatay sa iyo sa mga oras na ito. Patuloy namin sa nililift up sa iyo, Lord God. Lalo na po sa buong mundo, sa buong bansang Pilipinas, sa lahat ng mga tatay na nakalimutan na yung identity nila, na sila yung head, Panginoon. Lord, we pray na muli mo pong ibalik yung authority na ito sa kanila, Panginoon. In Jesus' name, the confidence of being the Father, Panginoon. Lord, I pray na patuloy mag-flow sa kanila, Panginoon, yung authority na binigay mo sa mga kalalakihan, Panginoon. Lord, patuloy namin silang pinapanalangin ng kalakasan, ng confidence, Panginoon. At patuloy na magkaroon po sila, Panginoon, ng pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Magkaroon ng tunay na relasyon sa iyo. Yung mga tatay, Panginoon, in Jesus' name, O Lord God. We pray, Lord God, na patuloy po, Ama, na mag-stand yung mga tatay sa kanilang mga pamilya, Panginoon. Kung merong mga tatay sa mga oras na ito, Panginoon, na mahina yung, o maliit yung pagtingin sa kanyang sarili, Panginoon, ipakita mo po sa kanya na siya tinawag mo as the head of the family, Lord. In Jesus' name, Lord God. And also, I pray sa lahat na nagsisik ng mga tatay ng trabaho, Lord. We pray trabaho sa kanila, Panginoon. Makita nila, Panginoon, na hindi lang ito yung purpose ng buhay nila. But I pray, Lord, patuloy po, Ama, na matagpuan ka din po nila, Panginoon, bilang Father din po nila, Lord God. In Jesus' name, O Lord God. Maging sa mga nanay, Lord, pinataas din namin sa iyo mga nanay na matutong mag-submit, Panginoon, matutong magpasakop sa kanilang mga asawa, Panginoon, to do not empower, Panginoon, yung mga asawa nila, Panginoon, but we pray yung submission, tulad ng disenyo mo sa isang pamilya, Panginoon, na mag-submit sa mga asawa nila, Panginoon. I pray na ganun yung mangyari, Panginoon, sa bawat family, Lord God, na hindi magdodominate ang mga babae, Panginoon, pero matututong sumunod, Panginoon. In Jesus' name, O Lord God, matututong sumunod dahil itong sinasabi ng salita mo, Panginoon. In Jesus' name, O Lord God. But I pray also sa lahat ng mga nanay na matutong sumuporta sa kanilang mga asawa. In Jesus' name, matutong sumuporta, Panginoon, sa kanilang mga head ng family nila. Even sa mga kabataang babae, Panginoon. Lord, matuto kami sumuporta sa mga lalaki sa aming mga tahanan, Panginoon. In Jesus' name, empower namin sila, encourage namin sila, Lord. In Jesus' name, O Lord God, nang sa gayon, malakaran din nila, Panginoon, yung calling mo sa kanila, yung pagkatawag mo sa kanila, Panginoon. In Jesus' name, Lord God, binibless namin yung bawat families, O Lord God, sa mga oras na ito, Lord God. Patuloy po, Ama, O Diyos, na ikaw po ay matagpuan ng bawat pamilya, Lord God. Lord, I pray for every Christians in the family, Lord God, to stand na maging totoong Kristiyano sa loob ng tahanan, Panginoon, na hindi mag-compromise, Panginoon, in Jesus' name. Hindi magkaroon ng double life, Panginoon, sa loob ng tahanan. In the name of Jesus, O Lord God, makita talaga, Panginoon, yung glory mo sa bawat mga Kristiyano, Panginoon, sa loob ng tahanan, Panginoon. In the name of Jesus, Lord, help us to become the light, Panginoon, sa
aming pamilya, Panginoon. Help us, O Lord God, na madala namin sila sa iyo, Panginoon. Lord, we pray for household salvation, Panginoon, sa aming mga tahanan, Panginoon. At patuloy na ikaw ang maging sentro ng bawat families, Lord. Dahil kapag ikaw ang sentro, lahat ay maayos, Panginoon. Kaya po, Panginoon, patuloy namin pagkakatiwala sa iyo ang bawat pamilya, Panginoon. At lalong-lalo na po sa bawat families ng mga Rowanians, so Lord God. Lord, we pray, Lord God, na bawat isa sa amin, Panginoon, ay tumayo sa aming pamilya, Panginoon, to preach the gospel, the good news, the salvation, Panginoon. Huwag kaming matakot, huwag kaming mahiya, Panginoon, na i-share sa kanila yung katotohanan ng salita mo. And also, I pray, Lord, yung conviction din from the Holy Spirit na mag-correct kami kung merong nananatili sa kasalanan sa aming pamilya, Panginoon. Huwag kaming matakot na magsalita about sa righteousness, Panginoon, sa loob ng family namin, Lord God, in Jesus' name, Lord God. Lord, I pray na mag-stand kami for your glory, Panginoon, at pamilya namin, madala namin sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. I bless every family, so Lord God, at patuloy po, Ama, na magkaroon ng unity, ng pagkakaisa, ng love, Panginoon, sa loob ng tahanan, Panginoon, magkaroon ng blessing upon blessing na nagmumula sa iyo dahil ikaw ang nasa center ng family, Lord God, in Jesus' name, Lord God. Lord, I pray na hindi na mag-aalala yung mga bawat magulang, Panginoon, sa needs nila in the family because you will provide, Panginoon, in Jesus' name, O Lord God. Salamat po, Panginoon. Patuloy po, Ama, nakikita namin kung gaano kakatapat na Diyos sa buhay ng bawat pamilya namin, Lord God. Thank you for always giving yung mga needs namin, Lord God. For you supply everything that we need, Lord. Sinabi mo yun sa iyong salita, kaya salamat for always supplying we need sa aming family, Lord God. Para sa gayon, Panginoon, patuloy kami makapag-stand, Panginoon, para sa glory mo, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father God. Patuloy po, Ama, na kayo lamang yung makilala sa bawat family namin, Lord God. At inaangkin namin, Panginoon, yung kapangyarihan na yung banal na dugo, Panginoon, ng proteksyon sa aming pamilya, sa mga anumang uri ng sakit karamdaman, Panginoon. Hindi na ito makabalik sa amin. In Jesus' name, even yung kahirapan, in Jesus' name, Lord God, hindi na ito makapasok muli sa buhay namin, sa buhay ng pamilya namin, Panginoon. In Jesus' name, Lord God. Salamat po. Ang lahat na ito'y pinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon. Ikaw mo siyang patuloy na gumanap, Panginoon, ng panalangin na ito, Lord God. Sa prayer, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Ngayon naman po panalangin natin ang ating Body of Christ at ang ating church goals na pangunahan ni Sister Krisha Pangan. Sige po, hallelujah, Jesus. Panginoon, hallelujah, Lord, we just pray, God, hallelujah, na tulungan mo po yung body of Christ, hallelujah, Jesus, na maging best, Panginoon, hallelujah, sa Canderera. Dalangin ko, Panginoon, na wala ka pong iiwang mga churches, Panginoon. Wala kang iwan na mga members, disciples, pastors, God. Lahat sila sa oras na to ay tinatouch namin right now. In Jesus' name, we just pray for a new heart right now. In Jesus' name, Lord, patawarin mo kami sa pagiging disobedient namin sa'yo. Despite na pagiging Kristiyano na namin, oh God, forgive us right now. And I pray, Panginoon, na lahat kami ay tatayo, oh God, in Jesus' name. Napakalapit na po ng iyong mamuling pagbabalik, kaya dalangin ko na hindi po ito maalis sa buong body of Christ, oh God, in the name of Jesus. Sige po, mag-agree tayo sa lahat ng mga nakikinig sa oras na ito. Mag-agree po tayo. Hallelujah. Salamat, oh God. Lord, iniiyak namin, Lord, yung buong body of Christ sa iyo, Panginoon. Sinasaway namin yung anumang division, oh God, anumang false gospel, in the name of Jesus. Hallelujah. Dalangin namin, Panginoon, na yung mga leaders, oh Lord God, ay pipiliin ka, Panginoon, magiging sold out sila sa iyo, God, in Jesus' name. Hallelujah. Dalangin din po namin, Lord God, noong pong hayaan na maumauna namin yung mga sarili namin, Panginoon. Salamat na yung pangako mo sa amin, Lord, na hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Hindi mo kami kakalimutan, oh God, ay kami nasa mga mata mo, God, in Jesus' name. Kaya dalangin ko, Lord, sa lahat ng mga leaders, oh God, maging sa mga bagong nakakakilala sa iyo, we just pray, God, na tawagin mo na rin sila. Tumugon na sila, Panginoon, in Jesus' name. Tumayo sila, O God. Hallelujah. Magpa-equip sila, O God, sa church, Panginoon. Maging mga soldiers mo sila, O God, in Jesus' name. Salamat, O Lord, maging mga bagong hinahayuan pa lang namin, Lord. I pray sa mga leaders na makita namin sila na magiging mga lingkod mo din, Panginoon. Hindi po maging parang matapos lang yung share the gospel, O God, but help us, O God, to see them, Lord, na magagamit mo in Jesus' name sa mga huling araw, O God. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah, that you are moving right now, oh God, in Jesus' name. And I also pray din, Lord, sa mga inaatake ng kaaway ng mga disciples na, Lord, we pray for your power, God. In Jesus' name, we pray for
for your presence, God. Hallelujah, na alisin, i-consume, Panginoon, lahat ng ginagawa ng kaaway sa mga lingkod mo na, Panginoon. In Jesus' name, especially yung mga head, Panginoon. Hallelujah, sinasaway namin lahat ng ginagawa ng kaaway sa kanila, O God. In the name of Jesus. Hallelujah. Hindi lang po, Lord God, mag-isa lahat ng members sa mga nagbabalik loob sa iyo, sa mga nagdedesisyon. O Lord, dalangin namin, Panginoon, na awakan mo yung kanilang mga puso't isipan, O God, in Jesus' name. And help us to choose to be the best, O Lord, ng mga Christians, O Lord. We also pray sa aming goals, O Lord God, sa iglesyang ito. We also pray, Lord God, sa 2024 vision namin, sa 2034. Lord, we cry out, we pray na patuloy yung fire sa puso namin na hindi mawala, Panginoon. In Jesus' name, hindi kami maging mga maligamgam, O God, but help us na maging mainit Monday hanggang Sunday, Panginoon. In Jesus' name, 24/7, O God. Yung mga prayer life namin, Panginoon, dalangin ko, yung devotion time namin, Lord, na hindi po maging tulad ng mga nakakaraan, O Lord. Hallelujah. But help us, O God, na isik ka ng buo, Panginoon. In the name of Jesus. Hallelujah. Change our hearts, O God. Hallelujah. At salamat, Lord, na yung goal namin, lahat kami makikiisa, Panginoon. Ang buong rowa ay makikiisa sa iyo, God. In Jesus' name. Wala pong bago, walang luma, walang matanda, walang may kapansanan o ano pa man, O God. But you're going to use us, O Lord. Every one of us, O God. In Jesus' name. Salamat, Lord. Kino-cover ko, Lord, ng blood mo yung panalangin ito. Salamat na may gawain kaming ganito, Lord God. Thank you na nalulugod ka that we as church, O Lord, ay naninilughod sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, that you are watching us. You are here with us, O Lord. Salamat, Panginoon, sa answer, Lord, sa umagang ito. Salamat, Lord, sa iyo po ang kapurihan at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayun, bago po tayo magpatuloy, yung mga elders po, pwede po kayong maupo. Ayan, sige po, patuloy po nating panalangin yung ating bansa at yung buong mundo na pangunahan ni Brother Aris Torres. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Lord, patuloy kami nagpapasalamat sa oras na ito, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat, Lord, sa patuloy na pagdadala mo sa amin, Lord God, sa presensya mo, Panginoon, para kami ay makapanalangin sa iyo, Panginoon, para mailapit, Lord God, yung buong mundo, Panginoon, maging ang bansang Pilipinas, Panginoon. Salamat, Lord, sa opportunity na ito, Panginoon, para maipanalangin yung buong mundo, Panginoon. Salamat, Lord, sa oras na ito, Panginoon. Patuloy ka namin kinikilala sa oras na ito, Panginoon. And Lord, sa oras na ito, patuloy na humihingi kami, Lord God, ng tawad, Panginoon. Lord God, nais namin, Lord God, na magpakumbaba, Panginoon, sa iyong harapan, Lord God. We plead for mercy, Panginoon, sa amin mga kasalanan, Lord. Sa oras na ito, Lord, patuloy na inaamin namin, Lord God, yung mga kasalanan namin, Panginoon. Lord God, sa oras na ito, patuloy niyo po kaming linisin, Panginoon, sa anumang mga bagay, Lord God, na nagawa namin, Panginoon, na hindi naging kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. Also, Panginoon, sa buong mundo, Panginoon, sa mga tao na nagmamak sa iyo, Panginoon, sa mga taong lumalapastangan ng iyong pangalan, Panginoon. Lord God, patuloy na patawarin niyo po sila, Panginoon. Patawarin niyo po, Lord God, yung mga taong sumisira ng iyong pangalan, Panginoon. Ginagamit ito sa mga makamundong bagay, Panginoon. Lord God, patawarin mo po sila, Lord God. Patawarin mo po kami, Lord God, sa aming mga Diyos-Diyosan, sa aming mga sarili, Panginoon. Patawarin mo po kami, Lord God, sa pagpili namin, Panginoon, sa mga bagay dito sa mundo na hindi mo kalooban, Panginoon. Lord God, patawarin niyo po yung mga tao, kami, Panginoon, sa pagpili, Panginoon, sa sarili naming nais, sa laman namin, Panginoon, sa mga sarili naming kagustuhan, Panginoon. Sa oras na ito, Lord God, patuloy din namin nilalapit sa iyo, Lord God, especially, Lord God, ang bansang Pilipinas, Panginoon. Lord God, sa oras na ito, Panginoon, naniniwala kami, Lord God, sa panahon na ito, Panginoon, nananatili ka pong Diyos sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, na may mga hindi man magandang panahon na nangyayari, Panginoon. May mga pagbahaman, Panginoon. Pero naniniwala kami, Lord God, na yung awa mo, Panginoon. Naniniwala kami, Lord God, na mabuti ka pa rin, Diyos, sa amin. At hindi mo kami iiwan sa panahon na ito, Panginoon. Lord God, dalangin namin, Panginoon, yung mga taong nasalanta ng bagyo, Panginoon, sa oras na ito. Nilalapit namin sila sa iyo, Panginoon. Lord God, continue na mag-provide sa kanilang buhay, Panginoon. Lalo ngayon, Panginoon, patuloy, Lord God, yung pangangailangan nila, Panginoon, yung maayos na matutulugan, Panginoon, yung maayos na pagkain, Panginoon, tubig, Panginoon, na maiinom nila sa araw-araw, Panginoon. Lord God, naniniwala kami, Lord God, ikaw po yung magtatawid sa kanila at magbabalik sa magandang plano mo, Panginoon, para sa kanilang mga buhay, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, Panginoon. Maging, Lord God, sa mga tao sa bansang Pilipinas, Panginoon, nakaranas, Panginoon, yung mga nawalan ng mahal sa buhay, Panginoon. Patuloy na inilalapit namin din sila sa iyo, Panginoon. Lord God, patuloy na
ibigay niyo po sa kanila yung healing sa kanilang mga puso, Panginoon. Ibalik niyo po yung joy sa kanila, Panginoon. Lord God, patuloy na sa kanilang mga buhay, Panginoon. Patuloy na yung comfort mo po, yung dumaloy sa kanila, Panginoon. May mga bagay man na, Lord God, hindi magandang nangyari, Panginoon, pero patuloy niyo pong ipakita sa kanila, Lord, na ikaw ay mabuti at tapat sa kanila, Panginoon. Lord God, sa oras na ito, dalangin namin na patuloy na makapanatili kaming tapat, Panginoon, hanggang sa muli mong pagbabalik in these end times, Lord. Tulungan niyo po kami, Lord God, na maging totoo sa iyong harapan, Panginoon. In Jesus' name. Lord God, dito po ang aming dalangin sa pangalan ng anak na si Jesus. And ngayon po, pagwawakasan tayo sa panalangin ni Pastora April. So tayo po pwede nang tumayong lahat. Pero tayo pa rin po ay manalangin. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Lord, salamat po sa ginawa mo sa umagang ito, Panginoon. At patuloy din po namin ipinapanalangin sa iyo yung mga darating po naming mga gawain, O God. Yung Harvest Day po next week. In Jesus' name, Lord, we declare na makapunta po, O God, yung mga nahayuan sa Palapat, Carillo, San Miguel, O God, in Jesus' name, at dumating sa kanila ang totoong kaligtasan, O God, in Jesus' name. And ito po yung maging time na sila ay makapag-commit talaga na sumunod sa iyo bilang mga disciples, O Lord, in Jesus' name, O God. And ngayon pa lamang, Lord, kung may bantama ng gawa ng kaaway, may bantama ng hindrances, O Lord, ito po yung winawasak namin in Jesus' name. Salamat, O Lord, kasi alam namin na we are on the winning side. Kaya panatag kami, O God, na lahat ng plano mo ay mangyayari, Panginoon. Kasama po yung Harvest Day din sa August, O God, pati lahat ng services namin, Panginoon, yung women aligned, men aligned, youth aligned, O God. Lahat ito, Panginoon, ay gawain mo. Kaya wala kaming ipangangamba, O God, na ito po yung mapipigil ng kaaway, O God, in Jesus' name. We just pray, O Lord, na patuloy ka pong mag-reveal sa amin ng mga programs, O God. Mag-raise up ka ng mga leaders na gagamitin mo sa mga churches na ito, sa mga tatay, sa mga nanay, O God, mga magiging ushers, mga magiging worship team, O God, in Jesus' name. Mga gagamitin mo talaga, Lord God, specifically for this service, O God, in Jesus' name. Salamat, O Lord, kasi ginagamit mo po yung church namin para po sa ikare-ready ng body of Christ sa iyong muling pagbabalik, Panginoon. Salamat, O Lord, malugod ka po sa desire ng bawat isa na makapaglingkod sa iyo. And I declare, O God, na maging sa mga personal life po namin, patuloy niyo pong pagpalain yung bawat isa in Jesus' name. Sa mga nagpe-pray ng trabaho, O God, I pray for them. In Jesus' name, I agree with them, O God. Lord, i-open mo po yung doors of opportunities ng best will mo para sa kanila. I rebuke deception, O God, in Jesus' name. Hindi nila mapili yung good things lang, O Lord, pero mapili talaga nila yung kalooban mo sa pangalan ni Jesus. Salamat, O Lord, dahil kalooban mo rin na pagpalain, maging yung mga personal life namin, O God. Magpakilala ka, Lord, sa pamamagitan po ng buhay ng bawat isa in Jesus' name. Salamat, Panginoon, mapapurihan ka po sa aming mga buhay at sinaselyuhan ko po ng banal mong dugo yung ginawa mo sa amin sa umagang ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen and Amen. Sige po, maaari po munang maupo ang lahat. Tayo po idadako sa ating tithes and offering. Pero bago po tayo tumako doon, reminder lang po sa mga magde-destiny class na after po ng gawain natin, may destiny class po tayo. Ayan, sige po, para po sa ating tithes and offering, tinatawagan ko na po si Brother Paul Figueroa. Yon, mapagpalang umaga po sa ating lahat at tayo po ay dadako na sa ating tithes and offering. At naano ko lang ko yung message na ito kasi is parang sa akin din kasi parang nakaka-relate ako dito na hindi ko siya ibinibigay talaga ng yung 10 bahagi na mas inuuna ko pa yung mga bayarin. Kaya po sabi dito sa message natin, sa bagong tipan, binanggit ni Jesus ang tithing o pag-ibigay ng 10 bahagi ng mga ari-arian bilang isang positibong gawain. Sabi nga po sa ating verse na Lucas 11:42, sinabi niya ang pagkitiyaga ay 10 bahagi ay nagpapakita na inuuna natin siya sa ating buhay. Ito ay isang pagpapakita ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Ang tithing ay hindi lamang isang simpleng obligasyon, ito ay isang paraan sa Kanya sa pamamagitan na ang pag-ibigay sa 10 bahagi ng ating mga ikapo. Yun po ang sabi dito, nakarelate lang po ako dito kasi po ako ay isang tatay na minsan po kadalasan mas inuuna ko pa po yung mga bayarin ko. Hindi ko po na itatabi talaga yung dapat talaga sa Panginoon. Kumbaga hindi po ako naging paper titles pero naano ko lang dito na
na kami kasi minsan kadalasan may kinakapos kami, pero nung napagtanto ko na maibigay talaga siya na hati-hatiin kada linggo, na nag-worth it talaga, yung Lord talaga ay mayaman na binigay talaga niya yung nakapangailangan. Lalo po sa panahon po talaga ngayon na dumadanas tayo ng hirap, di ba, sa trabaho, nawalan tayo ng trabaho. Talagang faithful talaga si God na simula po yung ginawa ko yun. Ngayon po talagang nakakabayad na kami sa utang, inuuna namin yung tithes, at napakasarap talaga dahil di lang tatay, dapat talaga yung, di ba tayo yung nag-provide, talagang dapat ibigay talaga natin sa Panginoon. Yung 10 talaga na 10 na kinikita natin, yung 10%. Kaya nagpapasalamat talaga ako sa Lord na ginising ako sa message na to na dapat talaga ibigay natin yung 10% para sa Panginoon. At na ano din ako dahil tulad ng gawain natin na to, siyempre talagang pinagasusan talaga para hindi tayo maging maligamgam na ginawa talaga ng Panginoon. Kaya thank you talaga sa gumawa at nag-ayos ng ano na to, ng pinagdausan natin. Kahit gumasos tayo pero pero ang ano natin, hindi tayo maging maligamgam. Ayun, pag-pray lang natin yung 10% natin. Yun, hallelujah, hallelujah, God, Panginoon. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito. Dahil ikaw yung nag-provide, Panginoon. At dalangin ko din po, Panginoon, na tulungan nyo kami, Panginoon, maibigay namin yung 10%, lalo-lalo na po bilang isang magulang, Panginoon, na lalo na dumadanas, Panginoon, ng paghihirap. Alam namin, Panginoon, na mayaman ka, Panginoon. Kaya hindi kami matatakot, Panginoon, na ibigay yung 10% mo, Panginoon. At maraming salamat, Panginoon, sa mga people tithers dito sa church ng Rawa, Panginoon. Dahil binibigay mo talaga, Panginoon, yung pangangailangan ng bawat isa. At maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito na ikaw yung malaking Diyos namin, Panginoon, na ikaw yung nagbibigay, Panginoon, ng pangangailangan namin sa araw-araw. We pray, Panginoon, na maibigay namin, Panginoon, yung 10 bahagi ng kinikita namin, Panginoon, lalo-lalo po sa mga tatay, Panginoon. We pray din, Panginoon, na yung siksik, liglig at pagpapala na ibibigay nila, Panginoon, sa church at makatulong sa pangangailangan din ng church na sa mga tubig kuryente, Panginoon. Panginoon, tulungan nyo nga po yung mga tao, Panginoon, dito na maibigay nila, Panginoon. At yung mga 10%, Panginoon, na mag-aroon sila ng ngiti sa mga labi, Panginoon, na hindi sila napipilitan, Panginoon. We pray, Panginoon, sa oras na ito, sa iyo ang papuri at pagsamba sa pangalan po ni Jesus. Amen. Sige po, maaari na po tayong lumapit. At ibigay ang ating 10%. Praise the Lord. Ayan. So ito po ay kakabili lang pala natin. So praise the Lord po. Salamat talaga sa mga faithful tithers. Di ba? Kasi dami naming good na nakita. Tapos pag dumaan po kami sa Vista Mall, sa Walter, pero dumating kami ng Rob, tapos andun pala yung best. Buti na lang. Yan, kaya alas 10 na kami na uwi. Praise the Lord. So dahil dyan, yung may prayer request po, birthday celebrants, pwede pong lumapit sa harapan mamaya po. So tatawagan po natin ang ating pastora para sa ating benediction. Amen! Ayan, pag-pray din natin na maayos na yung church natin by next Sunday para dire-diretso po ang ating gawain. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? Nag-provide siya. Thank you rin po sa, wala yung may-ari, pero yung mga naglinis nito, saka sa inyo nga na nagbibigay ng funds para matuloy talaga yung mga gawain natin. And again, ito po ay investment natin kasi marami po tayong Harvest Day na gagawin sa labas ng church. Magkakaroon tayo ng open air preaching, kaya praise God. I-ready nyo na yung mga sarili sa malawakang harvest na gagawin ni Lord in these last days. Amen! Ayan, sige po tayo lahat ay tumayo at tanggapin po natin ang benediksyon ng Panginoon. May the Lord God, Yahweh, bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you, leave His countenance upon you and give you shalom. At ang pag-ibig ng Diyos at ang kapayapaan na nagmumula kay Hesukristo at ang pakikiisa ng banal na Espiritu ay sumainyong lahat at ang lahat ay magsabi ng Amen! God bless po. Sa mga nasa online, God bless. Like and follow our page po. And sa mga nandito,